Kumusta aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae, naway dumaloy ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay at sa iyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Nais kong ang biyaya ng Ama ay ibuhos sa iyo sa sandaling ito at ang liwanag ng Espiritu Santo ay magbigay liwanag sa iyong mga hakbang at gabayan ka sa landas na dapat mong tahakin. Naniniwala ako na ang panalangin ito na gagawin ko para sa iyo ngayon ay magiging kaginhawaan sa gitna ng napakaraming laban na iyong pinagdaraanan. Alam ko na marami sa mga laban na ito ay mga pagsubok ng kaaway upang ikaw ay panghinaan ng loob, upang ikaw ay lumayo sa presensya ng Diyos. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo, ang kaaway ay talunan. Sa krus ng Kalbaryo, tinalo na ang dyablo, kaya't wala kang dapat katakutan. Ikaw na nanghihina, may nais akong sabihin, sinasabi ng Biblia, na ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa damdamin, hindi sa nakikita ng mga mata. Kaya tigilan mo ang pagtitig sa mga sitwasyon, tigilan mong isipin na wala ng solusyon, tigilan mong isipin na ang bundok na iyan ay hindi malalampasan. Sinabi ni Jesus na kung sasabihin mo sa bundok na ito, itapon mo ang sarili mo sa dagat, at hindi ka magdududa sa iyong puso, kundi maniniwala ka ng lubusan, lahat ng bagay ay magiging posible. Ngayon ang araw ng iyong tagumpay, tayo'y magkaisa sa pananampalataya. Tayo'y lumusong sa isa sa pinakamaganda at pinakamakapangyarihang bahagi ng banal na kasulatan, ang awit 23. Sundan mo ako sa mga salitang isinulat ni Haring David. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na matahimik, pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Si David ay isang pastol ng mga tupa at nakita niya ang Diyos bilang kanyang pastol, ang pastol na hindi magpapabaya at hindi hahayaang may kulang sa kanya. Bakit alam ito ni David? Sapagkat siya mismo ay hindi nagpabaya sa kanyang mga tupa. Kapag natatakot ka, kapag nag-aalala ka, tinutulungan ka ng awit 23 na makita na ang Diyos ang may kontrol. Kahit gaano kagulo ang lahat, kahit ang nakikita lang ng mga tao ay kaguluhan, kaya mong ipahinga ang iyong puso sa presensya ng Panginoon. Nang tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo, tinawag niya silang mga tupa. Bakit? Sapagkat ang mga tupa ay payak, ngunit inosente. Wala silang kamalayan sa panganib. Madali silang maging biktima ng mga lobo o mahulog sa bangin. At sinabi ni Jesus, kayo ay aking mga tupa. Ibig sabihin, hindi kayo maiiwang walang proteksyon sapagkat ako ang mag-aalaga sa inyo. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, kayo'y ligtas. Kahit dumaan ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ay umaaliw sa akin. Ibig sabihin, hindi ka iiwan ng Diyos. Dadaan ka sa unos, dadaan ka sa libis ng lilim ng kamatayan. Ngunit hindi mo kailangang matakot dahil ipinangako ng Diyos na siya'y kasama mo. Madalas din tayong dinidisiplina ng Diyos, gaya ng tungkod ng pastol na humihila sa tupang naliligaw. Sinasabi ng Biblia na dinidisiplina tayo ng Panginoon sapagkat mahal niya tayo. Kung ikaw ay dumaraan sa laban, isa itong palatandaan na nasa tamang landas ka. Naglalagay ka ng hapag sa harapan ko sa harapan ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, ang aking kalis ay umaapaw. Kay buti ng Diyos, nararamdaman mo ba ang presensya ng Panginoon? Nais kong pumikit ka sandali, huminga ng malalim, damhin ang kapangyarihan at biyaya ng ating Ama. Sa harap ng iyong mga kaaway, pinararangalan ka ng Diyos. Pinahiran niya ang iyong ulo ng langis, umaapaw ang iyong kalis,
Tanging ang Diyos lamang ang makakapagpatunay na siya ang Panginoon ng iyong buhay. Naaalala mo ba si Jose? Siya'y inalipusta, ipinagbili bilang alipin, ikinulong ng walang kasalanan. Parang wala ng pag-asa. Ngunit sinasabi ng Biblia na si Jose ay laging nakatuon ang puso sa Diyos, kaya't pinagpala siya ng Panginoon kahit nasa kulungan. Sa tamang oras, inilagay siya ng Diyos sa harap ng isang dakilang pagkakataon. Ipinaliwanag niya ang panaginip ng hari at ginawa siyang gobernador ng Ehipto. Nang siya'y nasa tugatog na, kinilala pa mismo ng kanyang pamilya na si Jose ay isang taong mula sa Diyos. Kahapon lamang, nakausap ko ang isang lalaki na maraming tao nang may galit sa kanyang puso dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa. Sinabi ko sa kanya, "Kapatid, itigil mo na iyan. Ibigay mo sa Diyos. Hindi ka dapat magtago ng galit sa iyong puso sapagkat kung hindi, magtatagumpay ang kaaway na wasakin ka. Kung iingatan mo ang iyong puso, sasa iyo ang Diyos at pagpapalain Kanya. Kung lubusan mong ibibigay ang iyong puso sa Kanya, ikaw ay magiging pagpapala sa iyong tahanan. Tunay na ang kabutihan at habag ay sasa iyo sa lahat ng araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman." Kung may bahagi pa ng iyong buhay na hindi hawak ng Diyos, ibigay mo na lahat sa Kanya. Kapag lubusan kang nagtitiwala sa Diyos, makakasiguro ka na ang Kanyang kabutihan at habag ay sasa iyo araw-araw ng iyong buhay. Kung naniniwala kang kayang alagaan ng Diyos ang iyong buhay, protektahan ka, parangalan ka at pagpalain ka, nais kong pumikit ka ngayon. Tayo'y lumapit sa mga bisig ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon kong Diyos, aking Ama, nais kong magpasalamat sa iyo para sa napakagandang sandaling ito. Huminto kami sa lahat ng aming ginagawa upang lumapit sa iyo. Sa pananampalataya, hindi ka namin nakikita, ngunit nadarama namin ang iyong pag-aaruga, nadarama namin ang pagbabagong espiritual, ang iyong yakap, ang iyong aliw sa pamamagitan ng iyong salita. Gaya ni Haring David, nais din naming maging iyong mga tupa, nais naming magabayan ng iyong tungkod at ingatan ng iyong kapangyarihan. Panginoon, ikaw ang mabuting pastol na iniiwan ang 99 na tupa upang hanapin ang isang naligaw. Jesus, iligtas mo sa sandaling ito ang mga tupang nakararamdam na malayo sa iyong presensya. Ang mga taong ito na nananalangin na may luha sa mga mata at mabigat na puso. Jesus, ibalik mo ang makasalanan. Patawarin mo sa pamamagitan ng iyong dugong pula gaya ng karmesin. Dumadalangin kami na abutin kami ng iyong kabutihan. Naging abala kami sa napakaraming bagay, napakaraming problema. Ipinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay ngayon. Alagaan mo ang aming tahanan, ang aming pamilya, ang aming trabaho. Jesus, palayain mo ang mga taong nakararanas ng sindrom ng matinding takot at depresyon. Ang pinakadakilang gamot ay ang nagpapakalma ng aming kaluluwa. Patahimikin mo ang mga pusong ito, Panginoon. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso. Huwag mo kaming hayaang makalimot kung sino kami. Ituro mo sa amin na maging gaya ni Haring David na dumaan sa pinakamabibigat na pag-uusig, ngunit nanatiling nakatuon ang kanyang puso sa iyo. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin at nagpapasalamat na. Amen.